guys! So right now, kasama natin si Coach Bry Hello! Agalip. Hello! Yan, dating bangkero din po yan. Yes. Talagang ewan ko, ba't nagkakasama-sama ang mga bangkero at bangkera, no? Bakit nga ba umaalis sa bangko ang mga manager na joke lang? Mga manager nag-aalisan na, no? Pero Correct. hindi, mas marami ako natutunan sa bangko, no? Yes, Oo. sobra. With my 14 years. Wow, 14 years. Oo, na. in the bank, lahat siguro ng alam ko ngayon about finances. Kaya Nakuha ko dyan. malaki din naging impact sa lalo sa akin. Talagang naging iba yung perspective ko, especially sa financial aspect ng buhay ko. Kasi Totoo. talagang marami rin ako natutunan doon, lalo na sa sales. Exactly. Kasi sobrang hirap kaya mag-handle ng mga clients sa bangko. Totoo. Diba? Imagine mo, you're Oh my handling God. you're handling their money, Their money. and yung frustration nila every time na mawawalan, magkakaroon, and you always have to like mind yung ano nila, yung emotion nila when it comes to their finances, diba? Totoo. Ayan, ang dami kong naaalala. Ang dami Ano ko yung mga naalala mo? Ay, nako, yung mga, syempre, yung mga stressful na mga experiences, like, pag biglang nawala kunwari, akala niya nawala yung pera niya, pero siya rin pala nag-withdraw. True, wait lang ha. Nalimutan lang niya. Ayan, tinignan Nalimutan lang niya. Nakalimutan niya lang na, Oo, no? na siya rin pala yung nag-transact. Oo, ako rin Pero, kapag gano'n, nangungulit ako. Ma'am, deposit naman kayo sa akin. Alam mo yung pag ano na, no? Pag cut off na. Ang mahirap pa dyan kapag lalaki. Kasi Ayun. di ba, parang, sir, sige, dinner muna tayo. Ay, nako po. Ay, Yung nako mga po. ganong mga experience, pero hindi mo pwedeng tanggihan nga. Kasi syempre, kliyente mo yon at kailangan mo siya. Pero alam mo yung nakakatuwa ngayon. Ako na yung hinahabol ng mga bangko. Yan! Ikaw na dapat ang ano, i-dinner. Oo, diba? Parang sabi nila, uy, Ma'am Lady, open ka naman sa akin account. Yes. Dati ako yung ganyan, ah. Tawa tawa Diba? So, yun yung- Bumaliktad na. Bumaliktad na ang mundo. Ako na yung mundo. hinahabol. Which is ako, sobrang natutuwa ako doon sa experience ko na yun. Kasi talagang very humbling talaga experience yung nangyari. And imagine mo nung nagmamapping ako. Kapag nagmamapping, alam mo yung mapping? Yes. Saturation? Yes, Or- area mapping. Yan, talagang kakatukin mo yung mga bawat pinto. Katok. As in, literal. Imagine mo, sa 100 makakausap mo, siguro ang mag-open lang sa'yo ng account isa. Totoo. Ganon Totoo kahirap. So imagine mo, if you're handling 99 rejections Every single day. every single day, so kailangan, Every parang yun single na yung day. breakfast mo, lunch mo, dinner mo, di ba? Parang, nung time na yun talagang umiiyak ako. Alam mo yung nagpapasaya lang sa akin? Ano? Chicken Joy. Chicken joy. Alam mo yung pag stress. Comfort food. Oo, pag stressed ako, bibili lang akong Chicken Joy, tapos kakain ako, dalawa dapat leg part yun. Kasi pag hindi leg part, hindi ako sasaya. Oo. Oo. So parang may gagawin ko, bibili ako, mag-drive-thru ako ng Jollibee, Oo. tapos kakain ako. Okay na ako. Okay masaya. na ulit. The next day ulit, client Laban call na ulit. naman. Ganun. Yung pag ganun experience ko sa bangko. Pero so far, sobrang masaya ako. And ang pinakamahirap doon is yung maging bank manager at a young age. Yeah. I totally understand. Kasi ako, right from college, diretso ng bangko, Oo. assistant manager, and then manager. Oh. Kaya ang ano din ang hirap mag-adjust, Mhm. especially yung mga hawak mo mga tao mas matatanda sa'yo. Exactly. Kasi sa corporate world talaga yung seniority, talagang uso pa rin talaga. Hindi I mo know. maaalis yan, lalo sa banking industry. Ewan ko ba? Kung sino yung pinakamatanda, siya dapat yung nasusunod, regardless of the rank. Kung nga mas mataas pa yung rango mo doon, kailangan siya pa rin susundin. Hindi ka susundan kasi bata ka. Correct. Diba? So parang andun talaga lalo na struggle yan sa corporate world. I know, kasi kailangan mong i-prove Mm. yung competency mo, yung pagiging manager mo, tapos sila, matagal na sila, tapos rank and file pa rin sila. Exactly. Pero actually guys, alam nyo ba, yung productivity, hindi siya counted nga din eh. Kahit gano'n ka productive, kahit gano'n ka kagaling, parang yung respect pa rin, nandun pa rin sa senior. Yeah. Diba? Andun pa rin sa Correct. senior. Kahit yung senior na yun, inugatan lang. Inugatan Nakaupo doon. na lang. Diba? Joke lang. Pero andun pa rin lagi yung respect. And then sa ating mga young generation, na tayo nga yung mismong efficient, effective, productive, parang talagang we always strive pa rin talaga to gain their respect, which is yun yung pinaka parang struggle ko sa corporate world. Pero yun yung nagpatibay talaga sa akin. Yes, of diba? course. Oo. Yun naman yung masasabi ko na talagang worth it din, yung Correct. experience natin na nag-start tayo with the Oo. bank, di ba? Totoo. Tsaka kasi naniniwala ako na you will become a good leader if you are a good follower. I know, Diba? exactly. Yeah. Kasi doon naman talaga mag-start. Yeah. Para makita mo rin kung paano mo mapapasunod din, na may influence yung mga tao under Oo. you. Kasi imagine mo, kung di ka marunong mag-follow, paano ka magli-lead? Exactly. Diba? So talagang, yun yung nakakatuwa. Pero ikaw, Coach, ba't naman napadpad ka dito sa economy? Actually, ako ay, yan, Ayun na, nawala tayo ng nag-brown ilaw. out Nag-brown out. Pag Nag-brown out. nagkakwentuhan lang naman. Nag-brown out bigla. Ako napunta ako sa economy. Actually, before ako nag-economy, meron akong isang company na pinagtrabahuan. Pero it's more on, ano rin,
parang affiliate marketing din. I was selling vitamins naman. Oh. Vitamins. Mm. Tapos, alam ni Hergie yan. Iinom niya na ngayon yan. Oo, gusto niya yun. Diba? Sobrang. Diba? Maganda yung product. Maganda. Kaya ako rin naman napabilib. Kaya I wanted to be part of that, na ma-connect sa kanila. But then, after a while, medyo humina yung sales. So, I was really looking for a way na nakikita ulit. And then, ayun, all of a sudden, biglang merong tao na nag-introduce sa akin ng economy and forex trading. So, I grabbed it. Okay. So, yun. So, 9 months na ako nagtitrade. Alam niyo guys, sobrang funny ng namin, nung encounter namin dalawa. Eto si Coach Bri, nag-content to sa Facebook. Ngayon ko lang din nalaman, guys, na talaga meron siyang content about sa financial. Na nag-trending. Oo, nag-trending. Kinontent mo yung about sa Jollibee. Ito Starbucks. Jollibee, Starbucks. Tsaka yung Grab. Di ba? Parang ako doon, nag-disagree ako doon sa content niya. Nag-trend yun. Nag-trend nga. Hindi ko alam. Nagulat ako. Dito lang na lang, magkakilala na kami. Sabi ko, what? Si Coach Bri pala nag-post nito. Ganun. Tapos siya naman, he has been watching me dahil sa na-scam TikTok. ako. Na-scam ako. A few weeks before tayo nagkita sa pre-launch, lumabas si Coach Lady sa sa FYP ko, na umiiyak. Dahil na-scam. Sabi ko, ano ba na-scam ni Marvin Favis? So, chinek ko, in-stock ko. Tapos nagulat na lang ako ng pre-launch, nandun siya. Sabi ko, grabe. Sobrang funny. Talagang talagang iko-connecta yung dot. Talagang magkaka-connecta. So talagang merong way talaga si Lord to connect people from one another. Kasi talagang hindi ko na maalam na ito pala yung magiging leader ko pala. Yes, And diba? nandito kami ngayon, nag-iikot-ikot kami ng Pilipinas. Galing tayo ng Cebu. Sorsogon, Naga, Cebu. And now we're here in Palawan. And next weekend, we're going to Davao. Diba? Talagang nag-iikot kami ng Philippines kasi we're looking for people na talagang na meron din same drive, same vision, and meron ding goal na katulad namin na makatulong sa kapwa namin. Correct. And ang gagamitin natin na instrumento and tool, of course, yung forex trading para makatulong sa mga natin, sa mga community natin. And then eventually, we will be going for Asia tour. And tayo pupunta next? I think Singapore, Taiwan, Hong Kong, Tokyo, Japan. Ayan, nakaka-excite. Japan. Iikot kami dyan. So, abangan nyo kami and dyan kami magkakalat ng talaga, ng lagim. Ng karunungan. Yan. Ng pagkakapirahan. Yes. We will be teaching you on how to trade in Forex, and then we will be teaching you kung paano nyo may utilize yung mga platform na ino-offer namin, and yung mga courses, yung community, and as well as, syempre, yung negosyo. Paano nyo siya ine-negosyo. Yes. So, ito talaga yung business opportunity ngayon kasi ito digital to di ba? Digital. Yes. We are in a world na sobrang nasa digital, era tayo. Tingnan nyo yung SSS, di ba? Oo, nagulat ako. Di ba? Shinare ko din yun SSS is now accepting payments through USDT. Yes. Alam niyo po ba yung USDT? Cryptocurrency po yun, guys. So kung alam niyo po, ganun na rin, nakaka-proud din. Yes. Because slowly Philippines is, adapting. Exactly. Finally. Exactly. So you'll never know, ano pa yung mga next Ano ba yung mga next establishments, baka yung Pag-ibig. Di ba? Baka yung Meralco. Di ba? Talagang nag-a-adapt na tayo. Kaya I hope, guys, since we are in a digital era, sumabay na kayo. Kasi kung hindi nyo pa-aaralin, hindi naman namin kayo pipilitin mag-trade. Wala naman problema doon. Pero the mere fact na gawin nyo lang informed yung sarili nyo. Kasi, di ba, information changes situation. So talaga nakakatulong siya, guys. So you have to gain more information and knowledge para maging aware ka lang. At least awareness, di ba? Kasi you'll never know what will happen next. Baka eventually, wala talagang bills. Yes. Di ba talaga na tayo? Lahat digital payments na talaga. Correct. So, ayun guys, I hope na ma-meet namin kayo sa aming tour, lalo na sa Asia, kasi yung mga OFWs dyan, napakaganda opportunity na to para sa inyo. Yes, so, and we hope, mas marami tayong Filipino na matutulungan, na makumita ng pera through forex trading. Correct! So, ayun. Thank you, Coach Bri! Thank you!